Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome sa ating devotional. Si Ate Chuzy Aguilar po ito, inyong makakasama. At isa pong precious moment, isa pong napakahalagang pagkakataon, isa pong priority ang ating gagawin sapagkat tayo po ay dadako sa ating panalangin. Minsan po, akala natin ng panalangin ay parang optional. We can choose not to pray. Pero meron po palang sinasabi sa banal na kasulatan sa 1 Samuel 12:23 na kung tayo po ay huminto na sa pananalangin, kung hindi po tayo nananalangin para sa iba, ay hindi po tayo tatagal. Like halimbawa, ikaw ay sinasabi nating naglilingkod, pero tinatamad tayong mag-pray or sometimes so busy, wala tayong panahon sa panalangin, hindi tayo makakatagal sa flight na ito sapagkat we're talking about spiritual things and prayer is the only means of our communication with our boss, with our master. Kaya po napakahalaga po ng panalangin. Kaya po sa mga pamilya being represented po sa oras na ito na nakikinig dyan sa inyong mga tahanan, napakahalaga po, hindi po tayo mananangal sa sarili nating mga kakayanan at sarili po nating lakas at kapangyarihan. Huwag po tayong mapayapa, peaceful dahil may pera pa sa bulsa o meron pa sa ATM. Pero pag wala na, rebukado na or kaya po problemado na tayo. Tayo po ay mananalangin not because there is a problem, but because we ought to pray and we have to communicate with God, our Lord, our Master, our Savior. At it shows po our love, our allegiance, our trust, our faith in Him. Sabi po sa 1 Samuel 12:23, "As for me, the Lord forbid that I should sin against Him by no longer praying for you." So, tayo po, mga magulang, may responsibilidad na ipanalangin natin ang ating mga anak. Ingatan sila ng Panginoon sa parot parito, sa araw-araw, sa bawat gulong na umiikot. Sa ating mga sasakyan, motor pa man yan, or padyak pa man yan, tayo po ay patuloy na manalangin ng pag-iingat ng Lord, pag-iingat niya sa buong pamilya. "As for me, the Lord forbid that I should sin against Him by no longer praying for you. Instead," sabi po dito, "I will teach you what is good." Ano po yung nararapat? Ano po ang dapat gawin? Ang sabi po dito, the good thing and the right thing to do is, number 1, obey the Lord. Sundin daw po natin ang Panginoon, ang kanyang mga precepts, ang kanyang mga utos, ang kanyang mga kalooban na inihahayag niya sa atin. Masunod po nawa natin ang kalooban ng Panginoon dito sa lupa, kung paano sa langit, siya po yung sinusunod. Obey the Lord. Specifically, pag meron tayong mga specific instructions mula sa Panginoon, the closer we cleave unto the Lord, the closer na tayo lumalapit sa Kanya, ay mas intimate ang relationship natin sa Kanya at mas maririnig natin ng malinaw ang Kanyang mga instructions sa pamamagitan po ng ating pagsilensyo, ating pong pag-meditate, pagnilay-nilay, pag-antay sa Panginoon. For they that wait upon the Lord shall renew their strength. And God gives instruction sa atin po. So we have number 1, to obey the Lord and serve Him. Maglingkod tayo sa Panginoon in whatever capacity we have, be it financially, be it with our resources, anumang resources, ipagamit natin sa Lord. Time, ipagamit natin ang oras sa Panginoon. Ang mga taong malapit sa Panginoon, hindi pumapayag yan na hindi siya makapagbigay ng oras niya sa Panginoon. Kahit nagaano kahalaga ng trabaho, yung assignment, kung ito ay makakahadlang sa kanyang paglilingkod, mananalangin siya ng pabor mula sa Lord na makakasamba pa rin siya, makaka-praise and worship pa rin siya, o kaya makaka-fellowship pa rin siya. So, obey the Lord, serve Him. Maglingkod tayo sa Panginoon. Much is given, much is required. Kaya po,
may accountability ang bawat isa sa atin sa ating Diyos. And serve Him faithfully with all your heart, sa buong puso. Sa buong puso po. Gawin natin ang paglilingkod. Magbigay tayo ng ample time, ng mahalagang oras para sa Panginoon. At the cool of the day, ang isa po sa magandang oras na ibigay natin sa Lord, ay yung katulad nito, bago tayo matutulog, ay magniig tayo, mag-meditate at magpasalamat sa Panginoon, mag-pray. And also in the cool of the day, habang tulog pa ang iba, habang hindi ka pa tinatawag ng iyong labahin o kaya ng iyong mga lulutuin or lilinisan, habang hindi ka pa tinatawag ng iyong opisina or yung school, kasi sa school naman, at least 7:30 or 7, nandun ka na, or 8. O kaya sa opisina, 8, no? So before tumawag yung mga yan, na yung mga boss natin sa araw-araw, yung mga kabisihan natin, shall we give po a time to speak to the Lord, to pray to the Lord, talk to Him in prayer. Sabi dito sa binasa natin sa 1 Samuel, as for me, the Lord forbid that I should sin against Him by not praying for you. So pag hindi na po tayo nagpipray, para di ba po kasi sabi sa aklat ng Ezekiel, we have to intercede para sa iba. Kung mayroon tayong mga kakilala, hindi natin sharean ng mabuting balita, hindi natin sila ay pinag-pray, at kung sila ay mapahamak, ang kanilang mga dugo ay sisingilin sa atin. Mas matindi po yun, mas malalim po ang mga kahulugan yun. Sabi po sa binasa natin dito, as for me, the Lord forbid that I should sin against Him by not praying for you. So today, we will pray, we will call to the Lord. At sabi po dito sa ating binasa pa sa may hulihan, obey the Lord and serve Him faithfully with all your heart. Remember the great things He has done for you. Alalahanin natin ang anumang na ginawa ng Lord na magagandang bagay sa atin. Alalahanin natin ang goodness ng Lord sa atin. Alalahanin natin ang pagligtas niya sa atin at sa pagsusundo niya ng ating pangailangan. Kailangan po sinusulat natin yon para may record tayo kahit na sa family, magkano ba yung nagagastos natin monthly, weekly. We know, we should know where the money goes. At alam po natin saan galing yung mga dumating na pera sa atin. Sapagkat mas mapapasalamatan po natin ang Lord at ang mga taong ginagamit ng Lord sa atin kung hindi natin kinakalimutan ang mga katapatan at ang mga kabutihan ng Lord sa atin. So, isa po sa dapat hindi makalimutan ay yung Pilipinas po. How God saved us as a nation. Na ang Pilipinas po nung panahon bago pa dumating ang mga Hapon, tayo po ay under the Spaniard regime o kaya po under po tayo ng Espanyol ng 333 years. Grabing haba. Kaya po, yung ating mga lengguwahe, minsan marami pong magaling mag-Espanyol. May Spanish language pa tayo dati sa mga paaralan. Imagine, 333 years from 1565 to 1895 o 1898. And then after po ng under Spanish rule ay dumating ang mga Hapon. We are under 3 years po sa mga Hapon during the World War II, 1942 to 1945. And then dumating po yung Amerika na sila muna nagkaroon ng colonial rule sa atin. At yun po ay 48 years din pala tayo. Kaya pala yung mga pagkain natin ay mga mahilig ang ating mga ang mga Pinoy, marami na silang pagkain, marami na tayong pagkain na mga western na, no? Lalo na ngayon, marami na pong mga pagkain. Hindi lang pagkain, pati yung minsan kaugalian na mas gusto nating gumamit ng may mga brand, no? Kasi medyo matagal din pala tayong under the US. So under the US is 1898. So matagal na pala ito. So this is
nung nag-seed ang Spanish o ang Spain, nakalipat po sa sa Amerika. So, napakabuti ng Lord sa atin. Napakabuti. Grabe ang pinagdadaanan po ng ating bansa, ng ating bayan. So, kung noon po ay niligtas tayo ng Lord, sa mga sumakop sa atin, lalo na po ngayon, manalangin po tayo ng freedom bilang democratic country, na patuloy pong mamutawi sa ating nation ang freedom of speech, freedom ng mga tao, maging sa mga batas, litigation. Let the Philippine government have the jurisdiction po ng mga bagay-bagay, at i-pray natin patuloy tayong ingatan ng Lord sa anumang mga intruder, sa mga dalampasigan, sa mga karagatan natin. Let us pray, mga kapatid. Meron pong linya ang Pilipinas na bilang isang bansang perlas, no? Bilang isang bansang napakaganda, napakayaman sa mga natural resources, at napakaganda po talaga ng terrain, ng geographical terrain ng Pilipinas po. Napakaganda talaga. Siguro po nakita nyo na rin ang mga ibang bansa, ang mga Hong Kong, Singapore, nakita nyo na ang China, nakita na ng mga Pilipino are so blessed. Marami sa Japan, marami sa Dubai, and everywhere. Pero ang ganda ng perlas ng silanganan ay kakaiba po talaga. At kaya po yun ang ipag-pray natin, na patuloy na ito'y maingatan, patuloy po mabantayan at ingatan ng Panginoon ang ating perlas ng silanganan. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, kami po'y lumalapit sa iyo sa oras na ito. Nagpapakumbaba kami, Panginoon. Wala po kaming magagawa sa sarili naming lakas. We need you, Lord. We need your help. We need, God, your intervention, Lord God. At ang iyong pagkilos at paggalaw, Panginoon, dito sa aming bayan, sa aming bansa. Panginoon, na iyong pinili, Panginoon, upang maging lighthouse ng iyong mga salita, Panginoon, dito sa Asia at sa buong mundo. Salamat, Panginoon, sa special mo pong pagkatawag at sa special mo pong pagpili, Panginoon, sa bayang Pilipinas. Ipinapanalangin namin, Panginoon, na patuloy mo pong ingatan ang bayang Pilipinas, Panginoon, ang gobyerno ng bayang Pilipinas. Ano man po, Panginoon, mga gap between, Panginoon, sa different persuasion, different political affiliations, ano man pong mga pagkakaiba, O Lord, sa bawat political na mga issue sa panahong ito. Dinadalangin po namin, Lord God, in the name of Jesus, ikaw pong siyang mag-preno, ikaw po ang siyang maghawak ng manibela, Lord, ng aming bayan. Hindi po kung sino mang namumuno, Panginoon, kundi ikaw po, Panginoon, ang inaasahan namin that you will take full control of our nation. Yung mga pangyayaring hindi namin mga inaasahan, Lord God, Panginoon, patuloy pong itataas namin sa iyo, tulungan mo po ang aming bayan. Tulungan mo po ang mga taong nakaupo sa posisyon. Sila yung may mga kapangyarihan, nasa kanila ang mga pundo, nasa kanila, Lord, ang mga jurisdiction ng mga bagay-bagay. We pray, Lord, for wisdom upon them sa lahat ng mga nakaupo, sa lahat, Panginoon, ng namumuno ng aming bayan. Lord, we pray. Ikaw po ang mag-convict sa kanila, ang patuloy magbigay ng ideas, magbigay, Panginoon, ng mga mabuting mga kaisipan para sa mga bagay-bagay. Lord, sa pag-iingat, Panginoon, simula, Panginoon, sa Himpapawid, yung mga nagbabiyahe sa Himpapawid, ang aming Panginoon Airways, ang aming Panginoon yung aming mga terminal, Father God, sa mga lahat, Panginoon, ay maingatan at patuloy na ma-upgrade, Lord God, ang mga dito, Panginoon, sa Bicol, Panginoon, na patuloy ma-upgrade, Father God, ang mga, hindi lang doon sa Bicol International Airport, kundi patuloy magkaroon din ng mga airport, Lord, ang iba pa pong mga probinsya, katulad, Panginoon, ng Masbate, ng Naga, Catanduanes, Lord, kapag kailangan namin sa mobility, Lord God, mga farm-to-market road, Lord God, tulungan po ninyo na maging maayos, Lord God. I-convict mo po, Lord God, ang mga nasa DPWH, lahat, Panginoon, ng mga nagkukontrata. Let there be holiness, let there be righteousness, O God, let there be honesty in their hearts, Lord God, Panginoon, upang maging maganda ang resulta ng kanilang mga patrabaho.
Lord God, at mapakinabangan po ng bayan, mapakinabangan, Lord, ng mga tao na hindi kaagad masisira ang mga pinapagawang mga tulay, mga buildings, mga kalsada, magiging world class ang mga quality. Lord God, salamat Panginoon, salamat po dakilang Diyos. We pray, Lord God, patnubayan mo po at gabayan ng aming gobyerno, how they could manage, Lord God, ang pag-iingat sa mga seaport namin, sa mga ports, Panginoon, sa mga beachfront, Lord, na walang mga bakod. Kasi, Lord, isla kami. So, inihiling namin, Lord, your warring angels be upon our country. Simula doon, Panginoon, sa Batanes, Panginoon, pababa sa mga Ilocos region, Lord God. Pababa, Panginoon, sa National Capital Region, going to Palawan, pababa dito sa South, Panginoon, dito sa Mimaropa, at dito, Panginoon, sa Bicol Region, hanggang doon sa Visayas, hanggang doon sa Mindanao, hanggang sa mga pinaka-isla, doon, Lord, sa Tawi-Tawi, Surigao, doon, Panginoon, sa Cotabato, sa Marawi, at sa iba pa pong mga lugar. We declare, you are the Lord. Oh God, you are the Lord of all. Take control, O God, of this country, Lord God. Let there be peace. Let there be safety. Alisin mo, Panginoon, ang mga namumuong rebellion. Alisin mo, Lord, ang mga galit puot ng bawat isa. Hinihiling po namin na ang gobyerno ay patuloy, Panginoon, maging matatag at ito, Panginoon, ay maging maayos sa palalakad nila. Lord God, sa lahat ng aspect ng government. We pray, Lord, ingatan niyo po hanggang, Panginoon, pabalik dito, Lord, sa mga Visayas Island hanggang paakyat dito ulit, Lord, sa Sorsogon, diyan, Panginoon, sa parte ng mga Tacloban, sa Leyte, at lalo na, Lord, doon sa may Catanduanes, Lord God. Isla din po sila. We don't know what's happening there, Panginoon, sa mga prime areas ng Lord. We don't know what's happening sa mga farthest na mga maliliit na islets, Lord God. We declare your Lordship, Lord, sa Catanduanes at ang patuloy mo pong pag-iingat going doon, Panginoon, sa may parte, Panginoon, ng Baler, papunta, Panginoon, sa may parte ng Binham Rice, Panginoon, at paakyat pa, Lord God. Lord, we pray for the covering of your blood upon this nation, the covering of your protection, Lord. Let your warring angels, oh God, encamp these places, God. Hallelujah. Lord, Panginoon, we pray na suwayin mo po, suwayin mo, Lord God, ang mga intruders, ang mga kung sino mang mga mananakop, ang sino mang mga bansa, Panginoon, na may hindi magandang kaisipan para sa aming bayan. Even though, Lord, pwedeng mayroong mga proposal ng mga kung anong i-install nila dito sa Pilipinas. Pero, Lord, hindi namin alam kung ito po ay may mga repercussions, may mga hindi magandang mga side effect. Lord, itigil, Lord, na ito'y matigilan, Panginoon. At, Lord, tulungan niyo po, Panginoon, ang aming bayan. Salamat, Panginoon. Itinitiwala namin sa iyo ang lahat, Panginoon, ng mga nagaganap sa aming bayan. Oh Lord, Panginoon, hallelujah, hallelujah. Lord, ang bawat isa at pinapanalangin ko, Panginoon, na ang kapayapaan ang madatili sa aming bayan. Ang kapayapaan, O Lord, ang siyang maghari sa aming bayan. Lord, mawala mga gusot, ang hindi mga pagkakaunawaan. Pinagpipray din po namin patuloy, Panginoon, ang mga namumuno, maging yung mga dating presidente, ikaw po ang patuloy na magbigay ng lakas at karunungan sa kanila. Lalo na, Panginoon, yung aming dating presidente, Panginoon, na nandoon sa Netherlands. Pagkalooban po siya ng patuloy na buhay, patuloy pong karunungan, patuloy, Panginoon, ng magandang kaisipan, bigyan mo ng mga mabuting taong nakapalibot sa Kanya upang siya'y matulungan, Panginoon. At Lord, sa Kanyang kinakaharap na problema at kaso, wag mo po siyang papabayaan. Panginoon, salamat po, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lord, we pray for your cleansing sa bansang ito. Cleansing, Father, sa mga scammers. Cleansing, Panginoon, sa mga gumagawa, Panginoon, ng mga karahasan
at mga hindi mabuting bagay. Yung mga nanluloko ng mga kapwa nila, Lord God. Ginagamit pa ang mga internet at mga cellphone, Father. Lord, expose them, Lord. Expose them, Lord God. Lord, maraming salamat sa pagkakataong ito. Meron kami, Panginoon, dito, Panginoon, sa istasyong ito upang makapanalangin kami para sa aming bayan. Salamat, Panginoon, sapagkat sabi mo sa iyong mga salita, anuman ang hilingin namin sa panalangin ay ipagkakaloob mo sa amin. Kaya, Lord, kami po ay nanananga, nagtitiwala, Panginoon, at nagpapasalamat dahil alam namin na hindi mo kami papabayaan, hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami papabayaan. Salamat, Lord, sa pagpapala mo sa bayang Pilipinas. Salamat, Panginoon, sa blessings mo sa aming bayan na patuloy na maging matatag at patuloy, Panginoong, umunlad ang aming bayan. Salamat, Lord. Salamat po sa pabor. Salamat po sa blessings, Lord, sa bansang Pilipinas at sa bawat bansang nakapaligid sa amin. Iyo rin po sila, Panginoon, bisitahin, Lord, ng iyong kapangyarihan. Let there be revival. Let there be revival, Lord God, sa mga Southeast Asian countries, sa lahat, Panginoon, na mga bansa sa Asia. Panginoon, let revival flow, at lalo na, Lord, sa Middle East, Lord God. Marami pa pong makakilala sa iyo, Panginoon. Maraming mga tao ang tumawag sa iyo, aming Diyos. Hallelujah, bilang tagapagligtas. Sabi mo, Lord, ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan mo. So, salamat, Lord. Salamat po maging sa pagkilos mo sa Europe, pagkilos po ng iyong Espiritu sa Amerikas at sa lahat, Panginoon, ng mga kontinente. Panginoon, kasama na rin sa land under, Panginoon, sa Australia, sa New Zealand, sa Fiji Island, at sa maliliit pang mga bansa na patuloy, Panginoon, na kumilos ka. At thank you, Lord, na marami pong mga tao makakakilala sa iyo. Thank you for using the Filipinos all over the world to bring the light to all the nations. And we say, Jesus is Lord, Jesus reigns all over the nation. Thank you, Lord, for answering our prayers today. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, friends, for joining me sa ating prayer today. Si Ate Chusi Aguilar po ito. With God, nothing is impossible. Amen.